Well, yun po ang continuing nating panawagan sa ating pamahalaan, na kasi pag hindi po yan i-subsidize ng national government, anyway, may calamity fund naman, may contingency fund, pag hindi na-subsidize yan, ipapatong yan sa consumers. Ipapatong natural sa consumers yan kasi hindi naman isushoulder yan ng trader dahil malulugi din siya. So kawawa ang consumer. So yun ang panawagan natin. Marami namang paraan na kasanggari ang pag-subsidize yan eh. Not necessarily outright na babayaran ng national government kung halimbawa. Pero mas madali siyempre babayaran ng national government yung mga RORO. Pero may isang option dyan na halimbawa yung dapat pasahin ng mga goods at supplies ng RORO, pwede yan maging tax deductible eh. Diba? Or pwede rin halimbawa itong franchise nitong RORO operator mag-expire na ng ganitong year, magbabayad siya ng franchise fee pag renew niya. Pwedeng i-renew yan na hindi siya magbabayad ng franchise fee sa gobyerno. Offsetting ba? Parang ganun. Para win-win solution. Ang importante, hindi ipataw ng trader sa mga consumer products ang presyo ng kanilang transportation cost. Yun ang number one nating panawagan sa national government. Otherwise, wala talagang magagawa kundi tumaas ang presyo ng bilihin.